characteristic and story behind our second awardee. She came from the Ilabin tribe of Santa Ana, Cagayan. A 34-year-old brave woman with lots of dreams in life. At the age of 12, she started working as a housemaid in Manila to help her family sustain their daily needs. At the age of 16, she decided to marry to skip the unending battle of struggle, but life has never been in her favor. She grew up with limited resources and opportunities, but with her courage to finish studies, her siblings were adopted by missionaries of charity at Maura Apari and was given the chance to continue her studies. With the stigma coming from the community, she was mocked because belonging to a community tribe, and we all know that. She and her siblings luckily passed the acceleration program under ALS, or Alternative Learning System, and this also paved the way for her to enter senior high school. She is a scholar of Dr. Zazame T. Meneses, who helped her studies from senior high school until she graduated. Also, NCIP Cagayan and St. Anthony's College also helped her to finish education. On year 2022, with the help of the people around her, she graduated the course Bachelor of Secondary Education, major in English, at St. Anthony College, owned by Franciscan Apostolic Sisters. She is now in her third year teaching at St. Anthony's College and a member of campus ministry and also a choir advisor. Life's challenges had never hindered her to achieve her dreams, and also helping her community, encouraging them to dream and believe that goals can be achieved when you trust yourself. Babae ka, matatag ka, matalino ka, at may pusong palaban. Hindi hadlang ang pagsubok sa inyong kinalakasan, kundi hagdan ito upang lalo kang tumibay at lumaban. Kapag marami kang nararamdaman, huwag kang mawalan ng pag-asa, alalahanin mong may Diyos na nakaagapay sa hamon ng buhay. Let's all give a round of applause to this amazing woman, Ma'am Zenny Cepeda. And let's also hear a speech of acceptance. So, mabait at magandang guest speaker po natin ngayon. Attorney Mabel Villarica, Dr. Shasha May Meneses, and President of JCI Tugigaraw Macasta, Dr. Leonides, at sa lahat po ng mga binibining Macasta na nandito po ngayon, at sa lahat po ng mga nakiisa po sa programang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais kong ipahayag ang taos-pusong pasasalamat sa oportunidad na ito maging bahagi ng pagtatanghal bilang Pinoy Power. Isang malaking karangalan para sa akin na kumakatawan sa lakas, talino at puso ng isang Pilipinang agta. Isang babae na kayang harapin ang anumang hamon ng buhay na may tapang at determinasyon. Sa aking mga kaibigan at pamilya, nandito po ang nanay ko na sinamahan po ako para po umattend dito. Sa ALS program o Alternative Learning System, kung saan ito ang unang nagbigay puwang sa akin o sa aking harap. Sa mga charity sisters from Maura Apari at kay Dr. Shasha May Meneses na siyang sumalo sa akin mula senior high school hanggang sa koleyo,
at sa St. Anthony's College of Santa Ana, Cagayan Incorporated, at sa National Commission on Indigenous Peoples, Cagayan, at sa lahat ng mga taong naging instrumento ng Diyos upang maipaabot at maipadama sa akin ang tulong na aking pangangailangan, morally, financially, spiritually, sa aking paglalakbay tungo sa aking mga pangarap sa buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at paniniwala. Ang inyong mga diwa, palakpak, sigaw ng suporta at inspirasyon nagbigay sa akin ng lakas upang may tampok ang diwa ng pagiging isang makabagong Pinoy. Sa mga bumuo ng ito, JCI Philippines and JCI Tugigaraw Macasta by President Dr. Leonidas Ramonet Israel at sa lahat ng membro ng JCI Tugigaraw Macasta, salamat sa inyong pagsisikap, pagbigay pugay ang kakayahan ng bawat Pilipina. Dahil sa inyong dedikasyon, mas lalo natin maipapakita sa mundo na ang husay at galing ng Pinay. Isa lamang akong katutubong agta na may mataas na pangarap sa buhay. Alam kong imposible na makamit ko ito dahil sa kahirapan ng buhay. Ngunit ginawa kong posible sa pamamagitan ng pagsusumikap, pagiging determinado, at naniniwala ako sa kasabihan, hardship is not a hindrance to success. Bago ko lamang po ipagpatuloy ang aking munting talumpati, nais ko pong magpasalamat JCI Tugigaraw Macasta, lalong-lalo na po kay Dr. Shasha May Meneses, na siyang hindi po nangiwan sa akin mula noon hanggang ngayon. Hindi lang po siya, kundi lahat po ng nandito ngayon. Kasama ko po sila bilang binibining Macasta. Alam po nila kung gaano po ako nagpapasalamat sa kanila. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Sa 3 taon na aking pagtuturo sa St. Anthony's College bilang subject teacher ng Theology at ESP, marami akong tutunan at matututunan pa lamang. Sapagkat nahuhubog nito ang aking pagkatao. Naipapamulat sa akin kung ano ba ang purpose ng buhay sa mundong ito. Naisa sa buhay ang kahalagahan ng pakikisama, pakikiisa, pagmamahal, pagrespeto sa kapwa, at higit sa lahat, mapapalalim ang aking pananampalataya sa Diyos. Isang bagay na natutunan ko sa buhay, mangarap ng may pagsusumikap, mangarap ng mataas, para sa sarili, para sa pamilya, at para sa lahat. Sa kapwa ko Pinay, patuloy tayong maging ilaw at haligi ng ating mga pamilya, komunidad, at bayan. Ang tapang, talino, at pagmamahal, ang tunay na nagpapalakas sa atin bilang Pinay Power. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.